Araw ng Linggo, October 19, 2025. Ilang minuto matapos magbukas ang Louvre Museum sa Paris, laking gulat ng mga turistang nasa loob nang makita ang dalawang lalaking pilit binubuksan ang isang makapal na estante sa isang kilalang gallery na naglalaman ng mamahaling koleksyon. At sa loob lamang ng halos 8 minuto ay natangay nila ang mga mamahaling alahas na milyon-milyong euros ang halaga na tinagurian ngayon bilang pinakamapangahas na daytime heist sa modernong panahon at isang kahiyahiyang kapalpakan sa seguridad ng Louvre Museum. Paano ito isinagawa ng mga magnanakaw? Bakit hindi man lang sila nahuli ng mga staff at gwardiya ng museum? Gayong ang pagnanakaw ay ginawa sa umaga kung saan puno ng tao at seguridad ang naturang lugar. Nasaan na ang mga suspect ngayon? May lead na ba ang kapulisan sa kung sino ang gumawa nito? O isa itong malinis na krimen kung saan malinaw na naisahan ng mga magnanakaw ang seguridad ng pinakapopular na museum sa buong mundo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Good Bandang alas 9:30 ng umaga sa liwanag ng araw at habang kakabukas pa lang ng naturang museum, isang delivery truck na may basket lift ang huminto sa harap ng Gallery of Apollo, isang sikat na bahagi ng Louvre Museum na matatagpuan lamang sa unang palapag ng gusali, kung saan nakadisplay ang royal jewels ng mga sinaunang emperador at reyna ng iba't ibang panig ng Europa. Parang ordinaryong furniture delivery lang, pero sa totoo, yun pala ang simula ng pinakamabilis na historical jewelry robbery sa kasaysayan ng France. Ginamit ng mga magnanakaw ang lift ng truck para umakyat sa balcony at pagtungtong nila roon, sinira nila ang makapal na salamin ng bintana gamit ang disc cutter o angle grinder. Matapos nito ay agad silang pumasok sa loob ng gallery at binasag ang dalawang glass display cases gamit ang parehong disc cutter. Sa loob lang ng halos 8 minuto ay tinangay nila ang mga mamahaling kwintas, koronang puno ng diamante at mga brooch. Ito yung mga decorative jewelry na gawa sa mamahaling bato na nilalagay sa damit ng mga dating royal family ng France. May mga turista pa sa loob ng museum na nakapag-video ng isa sa mga suspect na naka-high visibility vest pa, parang maintenance worker lang habang binubuksan ang glass display case. Ngunit wala man lang ni isa sa kanila, maging ang mga staff at gwardiya ng museum na pumigil sa kanya. Ayon sa mga investigador, nakapagtataka raw na hindi kinuha ng mga suspect ang 140-carat Regent diamond na tinatayang may halagang $60 million. Kung tumuloy pa nga raw sila ng kaunti sa isang silid, ay abot na nila ang Mona Lisa, isang mas mahal na masterpiece na minsan na ring ninakaw, mahigit 100 years na ang nakalipas. Nang makuha na nila ang mamahaling alahas, ay agad silang bumalik sa bintana ng kanilang pinasukan at bumaba mula rito gamit ang parehong basket lift ng delivery truck kung saan naghihintay sa ibaba ang dalawa nilang kasamahan. Agad tumakas ang 4 na suspect sakay ng 2 motorsiklo, pero nahulog nila ang 2 alahas, kabilang ang crown of Empress Eugenie, asawa ni Napoleon III, na natagpuang basag malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa mga auction expert, ang koronang yun lamang ay may halagang 10 to 50 million euros o 670 million hanggang 3.4 billion pesos ang halaga. At hindi pa yon ang pinakamahal sa lahat ng ninakaw. Sa kabuuan ay 8 items ang tagumpay na natangay ng mga suspect na may combined value na 50 hanggang 200 million euros o mas mahal pa dahil sa historical at heritage value ng mga ito. Sa katunayan ay kinukonsidera ito ng France bilang pagnanakaw sa kanilang kultura at kasaysayan, kaya't higit pa sa pera at kahihiyan ang nawala sa France dahil sa insidente. Dahil unique at kilala ang mga jewelry, imposibleng maibenta ito sa black market ng buo. Sabi ng art detective na si Arthur Brand, posibleng tunawin ng mga magnanakaw ang ginto at pilak at gawing hiwa-hiwalay ang mga emerald, sapphire, diamond at pearl para hindi makilala. Ibig sabihin, may 1 linggo lang na window ang mga investigador bago tuluyang mawala sa kasaysayan ang mga hiyas ng France. Literal na nakikipagkarera sa oras ang mga investigador. Dahil sa insidente, isinara agad ang Louvre Museum noong Linggo at Lunes habang libo-libong turista ang hindi pa muna pinayagang makalapit sa lugar. Ayon sa mga opisyal, ito ay isang pambansang kahihiyan, lalo pat ang France ay kilala sa pagmamalaki sa kanilang kasaysayan at kultura. Mismong si President Emmanuel Macron ay naglabas ng pahayag. Ito ay isang pag-atake sa ating pamana at ating kasaysayan. Gagawin namin ang lahat para mabawi ang mga ninakaw na items at mahuli ang mga salarin.
Nagpatawag agad ng emergency meeting ang Ministry of Culture and Ministry of Interior upang palakasin ang seguridad sa lahat ng cultural institution sa buong bansa. Pero ayon sa isang justice minister sa France, malinaw na nagkulang sila. Ayon pa sa kanya na ang buong France at ang mamamayan nito ay may pakiramdam na sila mismo ay ninakawan. Dahil dito ay sinisi ng ibang mga mamamayan ng France ang pagbabawas ng mga security staff at kakulangan ng pondo ng mga museum nila, dahilan daw kaya naging mas madali para sa mga magnanakaw ang pagpasok dito. Ayon sa ilang investigador, posible raw na may nag-utos sa likod ng krimen, isang kolektor o isang mayamang kliyente na gustong makuha ang mga alahas para sa pribadong koleksyon. Kung totoo ito, may pag-asa pa raw na may babalik ang mga ninakaw na items ng buo. Isa umano itong babala na ang mga magnanakaw ngayon ay hindi na artwork o mamahaling paintings ang habol. Ayon sa isang opisyal ng International Council of Museum Security, may bagong trend sa mga nakaraang taon: raw materials theft, mga pagnanakaw ng ginto, diamante at mamahaling bato mula sa mga museo. Hindi nahabol ngayon ng mga magnanakaw ang mamahaling paintings tulad ng mga painting ni Picasso o Monet. Mas gusto nila yung pwede nilang tunawin, ibenta o ipasok agad sa black market. Paliwanag pa ng naturang opisyal. Ganito rin daw ang nangyari noong 2019 sa Dresden, Germany, nang pasukin ng mga magnanakaw ang Green Vault Museum. Binasag nila ang makapal na salamin gamit ang palakol at tinangay ang 21 peraso ng Saxon treasures na may halagang 113 million euros. O 7.6 billion pesos. Para kay Laura Evans, isang art crime historian, malabo nang maibalik ng buo ang mga ninakaw na items mula sa Louvre Museum. Sa totoo lang, baka tinunaw o hinati-hati na yan. Sa ganyang klase ng krimen, hindi nila pinapahalagahan ng kasaysayan. Pera lang ang habol, sabi ni Evans. Dagdag pa niya, kung art piece tulad ng painting ni Picasso o Monet ang ninakaw, mahirap yung ibenta dahil agad nakikilala. Pero kung mga diamante o mga gintong bahagi ng isang kwentas o korona, madaling itago at ibenta sa black market. Ayon pa sa kanya, na-realize ng mga magnanakaw na mas madali raw pasukin ang mga museum kaysa sa mga bangko. Isang kabalintunaan na ang mga lugar na dapat nagpoprotekta sa kultura ng mundo, sila pa mismo ang madaling pasukin. Pwede kang pumasok sa museum, harap-harapan mong makikita ang mga mamahaling bagay at kung may dala kang mabigat na gamit gaya ng grinder o blowtorch, konti lang ang harang bago mo makuha ang iyong target. Ayon pa sa naturang opisyal. Sa investigasyon, natuklasan ng mga pulis ang mga ebidensya sa labas ng Louvre. 2 grinder, isang blowtorch, gasolina, gloves, walkie-talkie at kumot. Lahat iniwan malapit sa isang truck. Napag-alaman nila na balak sanang gamitin ng mga suspect ang gasolina upang sunugin ang truck. Subalit hindi na nila ito nagawa dahil sa pagmamadaling umalis sakay ng 2 Yamaha T-Max scooters sa kahabaan ng Seine River. Tinawag ng ilan ang nangyari sa Louvre bilang cultural terrorism, isang krimen na planado na parang isang military operation. Hindi na ito simpleng pagnanakaw, ito'y simbolo ng pagsasalakay sa mismong puso ng kultura ng France. Nakakabahala rin para sa mga eksperto na araw mismo nangyari ang heist sa oras na puno ng turista ang museum. Karaniwan, gabi ginagawa ang ganitong krimen para iwas disgrasya, pero ngayon, tila wala ng takot ang mga kriminal. Ibig sabihin, mas agresibo na ang mga grupo ngayon. Bago pa man ang nangyaring Louvre Museum heist, 2 malalaking pagnanakaw sa mga museum na rin ang naitala ngayong taon. Noong Setyembre, ninakawan ang Paris National History Museum at tinangay ang gold nuggets na nagkakahalaga ng 600,000 euros o 40.6 million pesos. Sa parehong buwan, isang museum sa Limoges, timog ng capital city ng Paris ang nilooban din at kinuha ang mga antique Chinese porcelain na aabot sa halagang 9.5 million euros o mahigit sa 600 million pesos. Ayon pa sa mga eksperto, kung investigador ka ng France ngayon, iisa lang ang tsorya mo. Magkakaugnay itong mga pagnanakaw. Pareho ang estilo, pareho ang tapang at pareho ang timing. Ayon sa isang security specialist mula sa International Council of Museum Security, posibleng iisang grupo lang ang nasa likod nito o mga copycats na ginagaya ang estilo ng ibang matagumpay na heist sa Europa. Hindi umano ito gawa ng mga ordinaryong magnanakaw. Malaki ang posibilidad na ito ay konektado sa mga sindikatong kriminal
criminal aniya. Kung pagbabasihan ng kasaysayan, may kaparehong pattern ito sa Green Vault robbery sa Germany noong 2019 kung saan 5 miyembro ng Remo clan, isang kilalang German crime family ang nahuli. Ibig sabihin, posibleng may international network na gumagalaw sa likod ng mga pagnanakaw ng mga museum sa Europe. Sa ngayon, French authorities pa rin ang nangunguna sa investigasyon, pero kung mapatunayan na may koneksyon sa ibang bansa, papasok na ang Interpol Cultural Heritage Crime Unit. Sa post ng Interpol sa social media platform na X, kinumpirma nilang isinama na sa global database ng mga ninakaw na artifact ang mga Napoleonic crown jewels mula sa Louvre. Ito ang paraan para ma-monitor kung lilitaw ang mga ito sa black market o sa mga pribadong kolektor sa ibang panig ng mundo. Para kay French Justice Minister Gerald Darmanin, malinaw na may malaking butas sa seguridad ng Louvre, isa sa pinakaprestihiyosong museum sa buong mundo. Paano nangyaring hindi secured ang mga bintana? Bakit may basket lift sa gilid ng kalsada na madaling akyatin? Wala namang nagtatrabahong maintenance sa France ng linggo. Bakit hindi agad na alarma ang seguridad ng museum? Ang totoo, nagkulang talaga ang seguridad. Ayon sa ilang insiders, matagal nang pinupuna ang underfunded security system ng mga museum sa France, lalo na ang kakulangan ng trained guards at modern equipment. Habang patuloy ang paghahanap sa mga salarin, lumilinaw na hindi lamang ito isang simpleng pagnanakaw ng mga alahas, kundi bahagi ng isang mas malawak na operasyon ng mga sindikatong target ang yaman ng kultura ng bansa. At kung ang Louvre Museum mismo, ang pinakabantog na museum sa mundo ay kaya nilang pasukin, ano pa kaya ang ibang mas maliliit na museum? Habang patuloy ang nationwide manhunt para sa mga salarin sa pagnanakaw ng Louvre Museum, unti-unti nang lumalabas ang mas malaking larawan. Ang mga alahas at kayamanang ninakaw sa mga museum ay ibinababa sa isang malawak na black market na pinapatakbo ng mga sindikato at pribadong kolektor sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Interpol Cultural Heritage Crime Unit, tinatayang nasa $10 billion kada taon ang umiikot sa black market ng mga ninakaw na sining at artifacts. Kabilang dito ang mga alahas, ancient relics, statues at corona. Marami sa mga ito ayon sa ulat ay hindi ibinibenta ng buo kundi pinagwawatak-watak, tinutunaw o nire-reset ang mga bato upang mawala ang orihinal na pagkakakilanlan. Sa loob lamang ng ilang oras, pwedeng mawala ang identity ng isang 200-year-old na corona. Kapag tinunaw mo na ang ginto at inalis sa mga diamante, wala na, ordinaryong raw material na lang. Paliwanag ng Interpol. Isang intelligence report ng Europol ang nagsabi na karamihan ng mga ninakaw na artifacts mula Europe ay dumadaan muna sa Belgium, Netherlands o Italy bago dalhin sa Middle East at Asia kung saan may mataas na demand sa mga rare gems at antique items. Batay sa mga investigasyon sa nakaraang mga heist tulad ng Green Vault robbery at Gardner Museum sa Boston, lumalabas na ang mga krimeng ito ay hindi gawa ng iisang tao kundi bahagi ng coordinated network na hawak ng organized crime groups. Ayon kay Nathalie Goulet, isang senador ng France, ang mga ganitong operasyon ay hindi kakayanin ng simpleng magnanakaw. Kakailanganin mo ng insider info, logistics at pamilihan. Ibig sabihin, sindikato talaga ang nasa likod. May mga ulat na ilang grupo mula Eastern Europe at North Africa ang posibleng may kamay sa operasyon. Gumagamit ng mga art brokers at private dealers ang mga ito na may koneksyon sa underground auctions. Ayon sa mga dating investigador ng Interpol, ganito raw karaniwan ang proseso ng mga magnanakaw. Una ay ang targeting phase. Pinipili ng mga sindikato ang museum o koleksyon na may mamahaling bato o ginto at hindi mga painting. Pangalawa ay inside access. Maaaring may impormasyon sila galing sa loob tulad ng maintenance schedules o CCTV blind spots. Pangatlo ay ang smash and grab operation. Ito na ang actual na mabilisang operasyon gamit ang grinders, blowtorch at basket lift sa kaso ng Louvre Museum. Pang-apat ay ang breakdown phase. Ilang oras lang matapos ang heist, tinutunaw na ang ginto o pinuputol ang mga bato. Panglima ay ang cross-border laundering. Dinadala na ang materyales sa ibang bansa gamit ang cargo o private shipments. Pang-anim ay ang resale at disguise. Ibinibenta na ito sa ibang anyo bilang loose diamonds, repurposed jewelry o bagong art pieces. Kapag lumalabas na sa bansa ang mga materyales, halos imposible na itong masundan. Para sa mga Pranses,
Hindi lang ito usapin ng pera o pagnanakaw, ito ay krisis ng pambansang dignidad. Ang Louvre na minsan naging simbolo ng kapangyarihan at sining ng France, ngayon ay naging exhibit ng kahinaan ng seguridad. Ninakaw hindi lang ang alahas kundi bahagi ng kasaysayan ng France, habang ang mga otoridad ay naghahabol sa mga magnanakaw. Nananatiling bukas ang tanong, hanggang saan ang kayang gawin ng mga sindikatong ito at may magagawa pa ba para mapigilan ang susunod nilang mga pagnanakaw? Kung kayang pasukin ng mga kriminal ang Louvre, ang pinakabantog at pinakamahigpit na museum sa buong mundo, paano pa kaya ang iba? Kaya ang tanong, kaya bang protektahan ng mga museum ang kayamanang nakaimbak sa bawat sulok ng kanilang mga gusali kung mismong ang mga ito ang bagong target ng mga modernong magnanakaw? Sa dulo, ang pagnanakaw na ito ay hindi lamang kawalan ng France, isa itong paalala sa buong mundo na kahit ang pinakamahigpit na bantay ay may butas din, lalo na kung pera at kapangyarihan ang nakataya. Ngunit walang binatbat ng mga magnanakaw na ito sa France sa mga magnanakaw sa gobyerno sa Pilipinas dahil hindi na nila kailangan pang umakyat ng gusali, magbutas ng bintana at manloob ng museum upang makanakaw ng trilyon. Ang mas matindi, mas malaki pa ang tsansa na mahuhuli ang mga nagnakaw ng alahas sa Louvre Museum kaysa sa mga magnanakaw mula sa kaban ng ating bayan. Agree ba kayo dito mga idol? Huwag makatuwiling magbigay ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.